Ang self-concept o self-image, pansariling pananaw tungkol sa sarili, pagkabuo ng Filipino concept. Sa tagal ng panahon na tayo ay sinakop ng mga dayuhan, nabuo ang pagiging mahiyain, pagiging masunurin, na pagkaminsan ay nawawala na sa lugar. At hindi dapat maintindihan na matindi ang impluensya ng kasaysayan at kultura sa pagkabuo ng self-concept na nakatatak na nga sa isipan, damdamin ng mga Pilipino, ang mga naging impluensya ng mga dayuhan. To the point na talagang tiningala ng mga Pilipino ang mga dayuhan. Sa mikroskopyong pananaw, malaki ang impluensya ng mga magulang sa pagbuo ng self-concept. Kung sa simula't simula pa lamang, mariringgan ang mga magulang ng mga salitang, "Wow, ang ganda-ganda naman ng anak ko. Ang bait-bait naman, ang sipag-sipag naman. Aba nako, ikaw na yung perfect anak." At sa pagsasabi ng mga salitang ito, ay may kasamang yakap, halik, ngiti, walang pagsala na ang mga anak na ito ay lalaking masasayahin. At kung ang bata sa kanyang paglaki masayahin hanggang sa siya tumanda, ay kaunti lang ang magiging suliranin. Sila ay magiging kaibig-ibig, kanais-nais sa mga taong nakapaligid sa kanila. Na ang taong masasaya ay madaling ang desisyon ay nagiging tama dahilan nga sa maliwanag na pag-iisip. Maliwanag din na ang relihiyon ay malaki ang naging impluensya sa pagbuo, paghubog ng self-concept. Dapat ang mga batang lumalaki ay ang mga magulang turuan kaagad ng tungkol sa katangian ni Panginoong Hesukristo, sapagkat ang batang lumalaki mabilis matuto, sariling konsepto o imahen ay nabuo at ito nga ay binuo ng damdamin, saloobin, talento, pakikibagay sa buhay, at marami pang iba. Malaki ang may tutulong nito sa pagbuo ng self-concept. At sa puntong ito ay makinig kayo sa ating speaker.